Pagsapit ng gabi at ang dilim ay unti-unting sumusukob sa liwanag, hudyat ang pagbalot ng dilim sa kalahati ng mundo. At dito, ang paglabas ng iba-ibang mga elemento nagkukubli sa dilim para humanap ng kanilang mabibiktima. Kaya tayo magmadali dahil iba na ang mundo ng dilim at nagkukubli sa dilim ang panganib. Ang ating kwento ngayon sa totoong pangyayari. Pangyayari ito sa buhay ni Marlene. Habang si Marlene mayroong kakaibang kakayahan na hindi karaniwang tao. Dahil ating pinamagatan, makamandag na dila. Dahil ganyan ang pagkatao ni Marlene. Habang 3 taon pa lamang, naramdaman na ng bata na siya'y hindi karaniwang. Habang kalaro siya ng ibang mga bata, at ito'y nagagalit si Marlene ng kanyang kapwang bata at nagsasabi na mabangga ka sana. At ito'y nangyayari dahilan na hindi ito karaniwang na bata si Marlene. At habang nasunod na yun, habang nag-aaral si Marlene at mayroon siyang kaaway na isang classmate niya, at doon, dahil galit na galit siya dahil kinuha ang kanyang bag at itinapon dahilan ito'y nagalit si Marlene sa kanyang classmate. Kaya sinasabihan niya, mabangga ka sana ng sasakyan dahil salbahe ka. At hindi sinasadya ni Marlene na sasabihin na yon ng kanyang classmate. Ngunit yun ang nangyayari na habang patawid ang kanyang classmate na sinasabihan, ito'y nabonggo ng isang tricycle na dahilan ay tumilaban. Mabuti na lamang, galos lamang ang natatamo. Ngunit umuwi agad si Marlene sa kanilang bahay dahil medyo malaki na si Marlene at nagkaedad na ng 12 years old, at nagtatanong sa kanyang nanay. At ang sabi, nanay, mayroon akong nararamdaman sa aking pagkatao. Ang wika ni Marlene sa kanyang nanay. At ang sabi naman ng nanay, ano yun anak? Nanay, bakit matalim ang aking dila kapag nagsalita ako at nagagalit ako? At mayroon akong sinasabihan na isang taon na sasabihin ko na mabangga ka sana. Bakit yun ay nangyayari? At bakit? Ano ba ako? At doon, ikinikwento agad ng kanyang nanay na habang nabubuntis daw siya, pupunta daw siya sa isang albularyo. Albularyo na kung saan nagsasabi na ang albularyo na yon ay isa ding mangkukulam. At nagsasabi ang albularyo na kung siya'y mamatay, pwede pa daw maisalin sa anak niya ang kanyang kapangyarihan ng isang albularyong mangkukulam. At ang sabi naman ng aking nanay na huwag
Pero bakit nangyayari ito sa akin? Wika ito ni Marlene na habang dumating ang pagkakataon na si Marlene ay nagdalaga na at nagkaroon na sila ng kanyang-kanyang mga kaibigan. At doon, mayroon siyang karibal sa isang lalaki. Ngunit sinasabihan ni Marlene ang kanyang karibal na magkasakit ka sana para maakin na lang ang lalaki na ginusto ko. At dahilan doon na sinasabi ni Marlene na hindi niya akalaan kaya hindi nakapasok ang isang kanyang classmate dahil totoo talagang nagkasakit. Kaya ito'y dinalaw ni Marlene at dinampi ang palad at sinabihan ni Marlene na classmate, pinatawad kita at sorry sa aking sinasabi. At yun ang dahilan na para bang unti-unting gumaling ang kanyang classmate. Dahil doon, nabantog na si Marlene na habang palaki na palaki siya at padalaga. Dahil nag-edad siya ng 17 years old. Na minsan, mayroon siyang hinihilot ng isang bata na napilay dahil ito ay tumalon dahil sa laro. At sinasabi ang bata na hilutin siya. At sabi, Marlene, pakihilot naman. Ang sakit na hindi ako makalakad dahil tumalon ako sa aking kalaro. At sabi naman ni Marlene, o sige, hilutin kita. At noong hinilot ni Marlene, mga ilang minuto nawala agad ang sakit. Dahilan doon ay nagkwento ang bata sa kanyang nanay na si Marlene ay isang manggagamot. At dahilan doon na ang sabi ng nanay ng bata na napagaling ni Marlene na talagang isang manggagamot at kakaibang bata, alayan si Marlene. Hanggang dumating na nag-graduate na si Marlene bilang high school. At unti-unti na nakilala si Marlene na may angking kakaiba kapangyarihan. Dahil maraming nagsasabi na si Marlene mayroong makamantag na dila at napagaling niya ang may sakit, pilay at iba pa, mga lagnat at iba pang mga sakit dahil naging albularyo si Marlene. At dahil doon, pumunta agad si Marlene sa kanilang bahay at nagsasabi sa kanyang nanay, Nanay, kakaiba ba akong tao? Dahil halos kapag ako nagsalita at nagagalit sa aking kapwa, nangyayari ang aking iniisip. Dahil mayroon akong pinagaling ng isang bata na kakilala ko habang tumalon siya at parang nabali ang kanyang paa nung aking hinihilot ito'y nagaling. At ang sabi naman ng nanay, di ko alam anak, basta yun lang yung buntis ako at pinasabihan ako ng isang albularyo na maisalin daw sa aking anak ang kanyang panggagamot. At di ko alam anak kung nangyayari ba yun, pero yun ang sabi ng aking kakilala dahil namatay na yun matagal na. At doon hindi halos may isip ni Marlene ang lahat ng pangyayari dahil sa kanyang kakaiba. Dahil hindi naman natin masasabi na kapangyarihan yun o kakaiba lamang ang kanyang kaalaman. At dahil doon, pumunta na agad ang mga may sakit, nagpapahilot
o mga iba-ibang mga sakit para magpagamot kay Marlene dahil ito'y isinabi ng anak na kanyang napagaling na napilay sa paa. At pumunta doon ang isang may lagnat na pabalik-balik lamang. At ito'y dinadasalan ni Marlene at dinampi sa kanyang ulo. At maya-maya, pag-uwi sa bahay ito'y nagaling na at kumalat na sa ibang lugar ang balita na si Marlene ay ng isa ng manggagamot o albularyo. At doon, noong isang umaga, nagtataka na lamang si Marlene dahil marami na mga tao na dumadagsa sa kanilang bahay at nagtataka na rin ang kanyang mga magulang kung bakit, ano at sino ang nagsasabi na bakit ang gagamot na ngayon si Marlene. At noon lahat, pinalabas niya at pinagaling niya ang mga tao na pumupunta roon, lalo na yung mga tao na may mga na parang madali lang ito niyang gamutin. At nagpagawa ang kanyang mga magulang ng kunting chapel sa likod bahay. At dahil na doon ay dumadagsa na ang mga iba-ibang mga tao at hindi na halos kilala ito ni Marlene na nagpapagamot sa kanya dahil nabalita na lahat na mayroong bata na manggagamot at magaling. At doon, dahil nag-iingat din si Marlene sa kanyang mga salita dahil natatakot siya. Kapag nagsalita siya, ito'y nangyayari. Dahil mayroon siyang nakita ng isang matanda sa unahan ng kanilang bahay at tinatawag ang kanyang nanay. At ang sabi, "Nanay, halika nga." Bakit naman, Marlene? Yung matanda sa amin, ubo ng ubo, hindi ako makakatulog at narinig ko. Bukas mamamatay na yun. At ang sabi naman ito ni Marlene sa kanyang nanay. At ang sabi naman ng nanay, "Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Masama nun. Basta, nanay, yun lang ang aking naramdaman." At doon, kinabukasan, nagtataka na lamang ang nanay ni Marlene at si Marlene na maraming tao doon sa unahan kung saan sinasabihan ni Marlene na mamatay. At nangyayari nga ang isang matanda namatay. At doon, sabi ni Marlene, "Bakit ganito ang aking nararamdaman? Bakit ganito ang aking tila?" At takot na takot si Marlene sa kanyang mga nararamdaman at ang kanyang mga salita na binitiwan ay dahan-dahan na siyang magsalita at baka mangyayari dahil nung bata pa hanggang nag-aaral, hanggang lumaki na si Marlene at isang dalaga at nangyayari sa kanya. At dumating ang isang araw na dumadami na ang nagpapagamot kay Marlene at bantok na siya ay isang magaling na albularyo sa kanilang lugar. At sinasabihan si Marlene ng kanyang nanay na mag-iingat siya ng mga salita dahil baka nga naisalin ng isang albularyo ng kapangyarihan sa kanyang anak. Kaya nagkaganon. At ngayon, si Marlene natatakot sa kanyang sarili dahil minsan na naginip siya na dinadalaw siya ng mga multo na kanyang inasabihan na matay at ito'y
lumalapit sa kanya at dahilan na tumakbo siya sa kanyang nanay at nagsalita, "Nanay, tulungan mo ako. Bakit na naginip ako ng kakaiba na yung mga tao na sinasabihan ko na namatay ay lumalapit sa akin at nagsasabi na tulungan daw ko sila." At ang sabi naman ng kanyang nanay, "Sige Marlin, pupunta tayo sa pare at sasabihin ko lahat." At madaling sabi, pumunta sila sa simbahan at pinumpisal lahat ni Marlin ang kanyang nalalaman at ang kanyang makamandag na dila sa pare. Ngunit hindi naniniwala ang pare sa ganoon. Pero sa totoong buhay, nangyayari kay Marlene. At nagdarasal ang pare at pinatungan ng kamay si Marlene ng pare at dinadarasalan. At wala naman nagbago. At pag uwi nila sa kanilang bahay, halos napakadami ng mga pasyente. Hindi Marlene yung hindi gumaling sa hospital, nandoon sa bahay nila Marlene, at ito ay kanyang napagaling. At ngayon si Marlene, isa na siyang magaling namang gagamot dahil iba-iba na lugar ang pumupunta sa kanilang bahay at iba-iba na ang mga sakit na kanyang napagaling, dahilan na kilalang kilala na ang kanyang pangalan. At dito matapos ang ating munting kwento sa buhay ni Marlene na totoong nangyayari, na ngayon siya ay patuloy pa rin na nanggagamot dahil nag-edad na siya ng 22 years old, dalaga na, at tuloy pa rin ang kanyang panggagamot. At kakaiba si Marlene dahil mayroon siyang taglay na tinatawag makamandag na tila. At dito matapos ang ating kwento, at marami pong salamat sa ating taga-subaybay at tagapakinig. At God bless sa inyong lahat.